Hello everyone and welcome dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Bago ang lahat, nais ko muna kayong batiin ng isang magandang morning, good evening, good afternoon, nasan man kayo naroon. Sa ngayon, muli ho nating makasama ang ating kapatid na si Ka Jojo at ako'y nagpapasalamat at muli niya tayong pinaunlakan. Kapatid. Magandang magandang araw po sa inyo lahat dyan. Sa lahat po ng mga masugid na taga-subaybay dito sa YouTube channel ni Kapatid na Kajun. Kajun, Maraming salamat sa iyo, kapatid. Bago natin ipakita ang isang maiksing video clip, nais ko munang ipaalala na dito sa title natin ay kung inyong titignan ay meron nun siyang question mark o tandang pananong. Ibig sabihin, ito ay isang katanungan na naghahanap o hinahanapan natin ng kasagutan. So, ang kasagutan na yon ay nakikita natin dito sa video na ipapakita natin at doon natin siya sisilipin o hihimayin kung ang ating katanungan ba ay masasagot. Okay? Patayin na at patayin lahat. Dito po, nagbigay ng ghost signal si Mayor Rodi Duterte. Ang sabi niya, sige, limpyo lang. Bisaya, parlas po ito. Ang ibig pong sabihin, sige, malinis lang. In short po, bumalik kami sa Quarry. Doon, sumunod si Major Magasain. Nagdala pa siya ng pansit, tinapay at soft drinks dahil ang naiwan ng mga kasama namin sa Quarry wala pang pagkain. Dito po, meron silang conversation ni Spio for Plurbel at umalis si Major Magasain. Siguro for more than an hour. Nag-confirm sa amin si Spio for Plurbel na very clear ang order ni Mayor Rodi Duterte. I-erase lahat. Isa po ako sa nag-protest at si SPO3 Jerry Baguhin na isa lang ang taong target natin. Bakit masama itong buntis? Masama itong anak na 4-year-old? Masama itong matanda? At masama itong dalawang katulong na lalaki at babae. At dahil sa pag-insist ko po at walang sumuporta, hiningi ko na lang ang bata na lalaki. Nadalhin ko ito sa Butuan City at doon iwanan ko sa isang bus terminal. Sumuporta sa atin si SPO3 Jerry Baguhin. Pero isa sa grupo namin na nag-comments na paglaki ng batang iyan, makikilala pa rin niya ang mukha namin. At kami hindi na namin siya makikilala. At baka ito kagawa ng pagganti dahil inubos natin ang buong pamilya niya. Dito po walang nagsuporta. Dito, evil prevail. Napatay po ang buong pamilya sa harap ko using a caliber 22 with a silencer. And the rest po is history. Ilang araw po ito, tinawag kami ni Major Magsain at mayroong binigay na pabuya galing daw kay Mayor Rodrigo
Roa Duterte. Isa pa pong kaso na talakayin ko sa inyo ay ang pagpatay kay John Porras Pala. Isa po ako sa gihire ni Mayor through SPO4 Sunny Binaventura, yung kanyang trusted aid and driver. Okay, yun lang po ang medyo kinuha natin sa mga isa sa pangyayari na pagpatay na maliwanag naman na sa utos ni Rodrigo Duterte. At sa tagal niyang sa pagka-mayor, isa lang ho yun sa isiniwalat ni Las Cañas ang utos ni Duterte sa kanila na pagpatay. Ay, yun muna ang masasabi ko at ikaw ba kapatid, anong nakita mo dun sa video? Oo nga, no? Gusto lang natin ipauna, no, na sa tama ka doon, kapatid ka dun, sa haba ng panunungkulan ni dating Mayor Duterte, marami siyang ipinapatay. Kung anong meron dito sa isinampol nating pagpatay, dahil sangkot ang isang pamilya, hindi lang isang tao. At may mga taong nasangkot na hindi naman kasama sa may ginawang kasalanan. Kumbaga, collateral damage. Ang naging kasalanan lang nila ay ando doon sila sa maling oras at maling dakot. Kaya nadamay sila. Wala silang ibang kasalanan. Very clinical. Sabi ni Mayor, patayin lahat yan. Tinira lahat ng mga buong pamilya, nilimas. Utos ni dating Mayor Duterte yan. Yun ang gusto naming ipahatid sa inyo na didiscuss natin ngayon. Kapatid Jun. Okay, marahil ang nasa katanungan ng iba, gaano ba katotoo yan? Gaano ba katotoo itong isiniwalat ni Las Cañas? So, kung ating titignan, si Las Cañas so ang lumalabas na buhay na patotoo. Ibig sabihin, nakakausap niya si Duterte, natatanggap niya yung utos ni Duterte at nandun siya sa inner circle ni Duterte kasi noong umpisa pa lang umupong mayor si Duterte ay ayon kay Las Cañas ay si Las Cañas ay isang investigador sa heinous crime ng Davao. At doon nag-umpisa na bumuo sila ng Davao Death Squad hanggang sa naging Duterte Death Squad. So ibig sabihin sa tagal na kanilang pagsasama, alam ni Las Cañas ang galawan ni Duterte kasi alam niya yung mga detalye, detalyado yung mga sinabi niya kung sino yung papatayin, saan dadalhin, sino yung mga kasama niya. So ibig sabihin, detalyado yung mga
mga sinasabi niya patungkol din sa pagpatay. So, isa yung masasabing buhay na patotoo dun sa mga gawain ganito ni Duterte. Anong idudugtong mo yan, kapatid? Salamat kapatid ko Jun. Tama ka doon. Gusto ko rin ipaliwanag sa inyo o ipakaunawa ang level ng kriminalidad. Ang kriminal na kadumal-dumal na damdamin ni Rodrigo Duterte. Kung ating mapapansin, hindi yung akto mismo ng pagbaril o pagkitil ng buhay na isinagawa ng mga tirador niya yan sila Las Cañas. Kung alam nyo kung anong pinakarumal-dumal doon, yung oras mismo na binigay niyang utos, na sabi niya, sige, limpyo lang. Yun ang karumal-dumal doon. Dahil sa pagbibigay niya ng approval, pagbibigay niya ng utos, everything is set in motion. Yun ang masasabi ko, Kuya Jun. Okay, eto, dumako na tayo sa, yun na nga, gaano ba kasama itong si dating presidente na si Digong Duterte. So, ayon dito sa pinakita nating maiksing video clip sa pagpapatunay, pagsisiwalat ni Las Cañas na kay Duterte mismo galing na patayin lahat. So, nandun na yung idinamin niya yung batang 5 years old, yung asawa na buntis, yung 2 katulong, at saka yung isang matanda. So, paano ba natin masusukat ang isang tao na nasikmura niya na utos na isagawa yung pagpatay sa mga taong yun na wala namang kinalaman kung ano man yung galit niya dun sa tao na kagalit niya kung ano man. So dito ko natin makikita marahil dun sa katanungan natin ay marahil dito rin natin makikita yung kasagutan na ano bang klaseng tao siya. Dahil yung mga buhay na walang kamuang-muang o walang kamalay-malay ay idinamay niya. At dahil sa utos niya, ay yun, naisagawa yung krimen na gano'n na hindi ko rin maubos maisip kung paano niya nasikmura yun, naisagawa yung ganong pagpatay. Ikaw ba, kapatid? Katulad nga ng napauna ko nung una pa, yung pagsasabi niya ng utos, yun ang pinakakarumal-dumal dyan. Hindi yung mga aktor na pagbaril. Kasi nga, ikaw ang pinaka-ulo ng sindikato kumbaga. Kung hindi dahil sa utos mo, hindi naman mangyayari yun Ngayon, kung may antas ang sinasabi ng ang kasamaan, ito ang numero 1 masama para sa akin. Dahil napaka-noteworthy nito talaga sa lahat ng pagpatay dahil may mga nasangkot na pamilya dahil isang buong pamilya. Kaya pinili natin itong topic nito, kapatid. Diyan natin masusukat kung gaano
kung anong klaseng ano ka kriminal eh. Papatayin mo ng walang kasalanan, papatayin mo buong pamilya. Wala akong ibang magsabi kundi paulit-ulit ang antas nito napakasama sa isang tulad na may kapangyarihan ni Rodrigo Duterte. Kaya nga mga taga-subaybay, yung discussion namin ngayon at ang pamagat ng title, iniiwan namin sa iyo na may anyong pananong. Kayo ang bahala sa sarili nyo rin ang umunawa at magbigay kahulugan sa mga ginawa ni Duterte dito, kapatid. Maraming salamat kapatid. Ayun, yun yung kapanahunan na si Duterte ay bilang mayor. Sa tagal niya sa pagka-mayor, isa lang yun sa mga inutos niya na pagpatay. Sa tagal niyang umupo, ilang taon ba siyang umupo bilang mayor. So malamang tama din yung banggit ni Las Cañas na ang bilang na kanilang napatay sa utos ni Duterte ay sabi niya humigit kumulang 3,000. So pwedeng natin paniwalaan dahil sa tagal niya sa serbisyo. Ilang taon ba siyang upo bilang mayor. At tapos nung umupo siya bilang presidente, parang ganun din yung pattern yung ipinatupad niya yung tukhang. So nag-utos siya din sa mga pulis na kapag may akmang lalaban o may akmang papalag, ay barilin na. Yan ang utos niya sa mga kapulisan doon. So, yun namang kapulisan natin na trigger happy, para na silang namamaril lang ng ibon. Parang ganun. Saka itong kaguluhan na ginagawa niya ngayon, so doon mo rin makikita kung anong klaseng tao talaga siya. Kasi siya pa yung nag-uudyok na magkagulo. Wala siyang pakialam. Pag nagkagulo, kung magkapatayan man yung mga tao, wala siyang pakialam. So, isa pa rin yun sa nakikita ko kung anong klaseng tao siya at anong klaseng ano bang dapat na term doon? Kademonyuhan ang nasa isip niya. Pero yun ang nakikita ko. So, ikaw kapatid, may idudugtong ko pa ba? Oo, alinsunod dun sa mga natural mo, tama yun. Kasi power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Nung mayor ka pa lang, ganyan ginagawa mo ang pattern mo. Yan ang style mo. Nung umangat-angat ka ng konti sa power mo, naging presidente ka, mas lumaki ang proportion ng ginagawa mo. Pero iisa rin ang style mo. Natuloy ni kapatid na yun, pagpapapatay, extrajudicial killing, malaking scope nga lang ngayon dahil buong bansa na. Kasi yung power mo ngayon lumaki na rin So, from mayor to president, yan ang yan ang naturalesa mo. Yan lang, kapatid na Jun. Maraming salamat kapatid. Yun, medyo ubusan na tayo ng oras. So, dun sa mga binigyan natin ng seryosong usapan patungkol dito kay Digong Duterte sa kanyang gawain nung siya ay mayor pa lang at
ngayon nga, naging presidente at ngayon hindi na rin siya presidente, nandiyan pa rin siya na nag-uudyok ng kaguluhan o panggugulo. So, doon lang ay makikita natin kung ano bang meron sa pagkatao niya. Ibig sabihin, sarili lang niya, nakikita niya. Hindi niya, wala siyang pakialam kung ano mang kaguluhan na mangyari, magkapatayan man dyan, para bang wala siyang pakialam. So, yun lang po ang aming babahagi sa ngayon. At naway dun sa katanungan natin ay merong linaw na kasagutan na nakuha ninyo dito sa aming topic. Yun, maraming salamat at bago tayo magpaalam, paalam muna kayo dito. Sa inyo lahat dyan, inaanyayahan ko kayo na subaybayan ang mga susunod naming pagtalakay dito pa rin sa pagpapatuloy ng Duterte serye. Ngayon naman, sa susunod na mga panahon, idudugtong natin itong natapos nating topic tungkol sa ano ba ang naging kalakaran ni dating Pangulong Duterte nung siya naging mayor tungo doon sa mga ginawa niyang kabalbalan. Naiugnay natin ngayon sa mga nangyayari sa ginagawa niya nang hindi na siya presidente. Hanggang sa muli, kami po'y nagpapaalam na. Bye-bye! Maraming salamat kapatid, Ka Jojo. At yun, hanggang dito na lang ho muna kami at kita-kita ulit tayo sa susunod. At yun, huwag yun sanang kalilimutan mag-subscribe, like, paki-click nyo na rin yung notification, at mag-comment din ho kayo sa comment section. Maraming salamat at thank you for watching. God bless.